Part 10. She locked herself in her room. Hindi na niya halos napansin na buong araw na siyang nagkulong sa kwarto. In the middle of her peaceful sleep, her phone rings. She groaned before picking up her phone. "Disturbo," her mind shouted. "Sandra," Lily exclaimed. Ang pagsigaw nito'y gumulat sa kanya dahilan para magmulat siya ng mga mata at tiningnan ang screen ng kanyang cellphone. Hindi naman iyon naka-loudspeaker pero sobrang lakas ng boses ng babae. "Damn, Lily, the heck with you, you don't need to shout at me. Kanina pa ako tumatawag, ba't ngayon ka lang sumagot?" She groaned again. This woman really pisses her off. "Oh," Lily gasped, "I interrupting you guys." Mas lalo lamang siyang nairita sa madumi nitong utak. Her frustration to her best friend would kill her. "Stupid," she murmured, "kakagising ko lang." Natahimik sa kabilang linya. Kalaunan ay mahinang natawa ang babae at humagik-hik pa na worry bang inaasar pa siya lalo. She rolled her eyes. "Akala ko kasi gumagawa na kayo ng milagro." Humagik-hik na naman ito. "Kamusta ka dyan? Kamusta si David?" Muli na namang umikot ang kanyang mga mata. Lagi talagang naisisingit ng magaling niyang kaibigan si David. "Hindi ko alam, kakagising ko lang at hindi pa kami nagkikita ulit." "Hindi kayo magkasama sa kwarto, nasaan ka ba? Hindi pa kayo kumakain?" Sunod-sunod nitong tanong. Sa huling tanong nito, sumagi sa kanyang isip kung anong oras na. Saglit niyang tiningnan ang oras sa kanyang cellphone at napansin na 7:30 pa lang naman. "TSK," she hissed, "bakit ba napatawag ka?" Ayaw niyang sagutin ang mga tanong nito dahil alam naman niyang mas hahaba ang usapan nilang dalawa kung pagbibigyan niya ito. "Nag-aalala lang ako," sagot nito. "Kanino?" Sarkastiko niyang tanong sa kaibigan. Ilang saglit na natahimik sa kabilang linya bago humagalpak sa tawa si Lily na mas lalo niyang ikinairita. "Whatever, Lily," she rolled her eyes, "ikaw ang inaalala ko. Napakaselosa mo naman." Pang-aasar nito. "Shut up, ba't naman ako magseselos?" Sinubukan niyang bumangon sa kama. Tuluyan ang nabuhay ang kanyang katawan dahil sa pang-aasar ng kaibigan. Dapat ay naisip na niyang gagawa ng paraan si Lily para kulitan siya nito tungkol kay David. Akala niya pa naman ay nakatakas na siya. "Bakit ka nga ba nagseselos?" balik tanong ng babae. She closed her eyes tightly. "I am not." Lily laughed at her. "Hindi naman pala, ang dami mong sinasabi, mamaya ka na tumawag, may gagawin ako." Palem niya, pilit na hindi pinapahalata ang nararamdamang pagkairita sa kaibigan. Tumawa lamang ang kausap bago tapusin ang tawag. Dahil sa iritasyon na nararamdaman, tumayo siya't pumasok sa banyo para maghilamos. Pagkababa ng kama, napansin niya agad ang suot, malaki. Masyado ang t-shirt na umabot hanggang sa kanyang hita at tuluyan na no-nut akpan ang boxer na suoti. It's David's t-shirt that she's wearing. Wala siyang dalang damit, lalo na nang makita ang shower room. Tila gustong-gusto niyang maligo pero wala naman siyang damit. Kaninang tanghali pinahiram lang siya ni David dahil hindi naman siya pwedeng umuwi sa kanila para kumuha ng damit. She was thinking about her clothes when someone knocked on her room. Kalalabas niya lang ng banyo at medyo basa pa ang kanyang mukha. She went straight to her door and opened it. Inaasahan na niya si David kaya hindi na siya nabigla nang makita ang binata. He's wearing tight blue shirt and khaki shorts. His messy hair looks good at him. He looks hot without an effort. "Kakain na tayo," imporma nito. Nakatingin ang mataman sa kanya. Nakita niyang naglakbay ang tingin ng lalaki sa kanyang katawan pababa sa kanyang hita. Agad din naman iyong nagbalik sa kanyang mga mata kaya nakita niya ang pilit na kumikawalang emosyon sa mga mata nito. They're looking at each other. For some reason, the atmosphere suddenly changed. "Bababa na ako," sagot niya, hindi pa rin makapag-iwas ng tingin sa binata. Tumalikod ang lalaki at walang lingon-likod na umalis. Isinarado naman niya agad ang pinto at napasinghap. She was catching her breath. Napakababaw ng tagpong iyon pero sobra mag-react ang kanyang katawan.
Hindi iyon tama. Pagkatapos niyang kalmeyan ang sarili at tuyuin ang basang mukha at ilang parte ng katawan, nagpasya na siyang bumaba. She went to the dining area and found David sitting on his spot. There's only 2 chairs available. Medyo malaki ang mesa para sa 2 tao lamang. Pwede iyong pang-apatan pero 2 upuan lang ang naroon. Naupo siya sa katapat na upuan ni David at nagbaba ng tingin sa mga pagkain. Kumunat ang kanyang noo nang makitang 3 iba't ibang putahe ang iniluto. Nag-angat siya ng tingin, hindi sigurado kung magtatanong kung ito ba ang nagluto ng lahat ng iyon. I cooked it. David answered as if he knew what she's thinking, at that's all she could say. Tahimik silang nagsimulang kumain. She admits that he has a good cooking skills. Kumpara sa mga luto niya, mukhang mas magaling at mas marunong si David. Marunong siyang magluto pero kapag tinatamad, mas gusto niyang bumili na lamang sa labas. Nairaos niya ang hapunan kasama si David. Walang nagsalita sa kanila sa hapag. Nang matapos silang 2, tumulong siya sa pagliligpit na tinutulan naman ng binata. Kaya gusto kong tumulong, Villaflor. Seryoso niyang turan ang sabi ni David. Mag-isa lamang siyang nakatira sa bahay at walang kasambahay. Kung ganoon, alam ni David ang mga gawaing bahay pero marunong din naman siya kaya tutulong siya. Ayaw niyang pinagsisilbihan siya ng lalaki dahil hindi siya komportable, hindi pa rin malinaw ang lahat sa kanya. Hindi pa sila malinaw na nakakapag-usap ni David sa una nilang kasunduan, wala pa naman nagbabago sa kung anong meron sila. Pero sa likod ng kanyang isipan, alam niya, talo na siya. Ayaw niya lang tanggapin ng husto. I'll wash the dishes, turan niya. Tuluyan ang iniwan ang binata, dala ang ilang hog asin. Hindi na nakapagreklamo si David nang may lapag niya sa sink ang mga plato at binuksan na ng tuluyan ang faucet. She was determined to help. Sumunod ang binata at inilapag sa gilid ang ilan pang hugasan. Sabay silang lumingon sa isa't isa kaya nakita niya ang pagkunot ng noo at ang salubong na kilay ni David. Hinayaan niya iyon, nagpatuloy siya sa paglilinis ng mga plato habang nakatanaw sa kanya ang binata. Mukhang binabantayan siya nito kung sakali mang pumalpak siya at makabasag ng plato. Kaunti lamang ang ginamit nilang kasangkapan kaya mabilis siyang natapos. Bawat nababanlawan ay pinapunasan ni David dahilan para manatili ang binata sa kanyang tabi hanggang sa matapos siya. Humarap siya sa lalaki, sa loob-loob niya ay nagmamalaki siya sapagkat minaliit siya nito kanina. Ngunit ang nagbabadyang ngisi ay naglaho nang makita niyang nagbaba ito ng tingin sa kanyang tiyan. Sinundan niya ng tingin ang mga mata nito at nakitang basa ang kanyang damit. Ganoon naman lagi, hindi maiwasan na hindi siya mabasa ng tubig sa parteng iyon. Doon lamang nag-sink in sa isip niya na wala siyang damit. Manghihiram na naman siya, nag-angat siya ng tingin, ngunit si David ay nanatiling nakatingin sa kanyang tiyan dahilan para tumikim siya. Siguro magpapalit na lang ako ng damit, aniya. Ngayon ay bumalik na ang tingin ng lalaki sa kanyang mga mata. Wala iyong emosyon, ikiniling ng lalaki ang ulo at pinagmasdan pa siya lalo. Wala ka pang damit, imporma nito, kumunat ang kanyang noo, syempre manghihiram siya. Ngunit hindi niya yun naisatinig lalo na nang dumilim ang abuhin nitong mga mata, halatang may ibang naisip dahil sa sinabi. Nag-iwas siya ng tingin, those eyes, they were captivating, I can sleep without clothes on. Sagot niya, hindi alam ang mga sinasabi dahil sa kagustuhan na maiwasan ang mga mata nito, may pagkamangha sa boses ng binata. Binalikan niya ito ng tingin at tinaasan ng kilay. May pakiramdam siyang inaasar lang siya ng lalaki, ngunit maling tingnan niya ito dahil nanatili ang kanyang mga mata sa labi nitong may sinusupil na ngiti. Now, she's wondering, how could those playful lips taste so sweet? Ang matagal niyang pagtingin sa labi ng binata at sa pagkamangha sa naglalarong ngiti sa labi nito ang naging dahilan para matigilan din si David. She doesn't know why his lips could easily distract her. Sa lahat ng parte ng katawan ng lalaki, ang labi nito ang tanging napagmamasdan niya ng matagal nang hindi man lang niya nalalalaman.
Humakbang palapit ang lalaki at sinakop agad ang distansya sa kanilang dalawa, nag-angat ang kanyang mga mata at huli na para magsalita dahil sinakop na ng labi ni David ang kanyang labi. His lips were pressing against her kaysa mabigla sa nangyari, naipikit niya pa ang mga mata at napakapit sa braso nito. David's hands automatically pulled her waist closer to him, ang kaninang dampi ng labi ay biglang naging agresibong halik. He's kissing her hungrily as she let him touch him firmly. Mahigpit ang kanyang pagkapit sa braso ng binata lalo na nang agad nito ang kanyang bibig at ipinasok ang dila nito para abutin ang coneva. She could taste him more, ang mainit nitong halik ay nakakadarang na ginasto niya pang idikit ang dibdib sa katawan ng lalaki. She moaned softly when his lips went down to her neck, licking the soft spot there. She tilted her head on the other side, giving him more access sa kagustuhan na huwag umungol sa pagsipsip nito sa kanyang balat. Kinagat niya ang ibabang labi at mariin na pumikit ngunit nang pumasok ang kamay ng binata sa ilalim ng kanyang damit ay napaawang ang kanyang bibig. His touch was tender, hinawakan nito ng mariin ang kanyang baywang habang patuloy siyang inuulan ng halik ng lalaki sa kanyang leeg pataas sa kanyang batok. Another moan escaped her lips, natagpuan na lamang niyang nakaupo na siya sa gilid ng sink nang maramdaman ang lamig sa likod ng kanyang hita. Ngunit nawala din iyon nang pumagitna sa kanyang magkabilang hita si David at hinayla siya palapit sa baywang nito. Now, she could feel the bulge on his shorts, tuluyang iniangat ng lalaki ang kanyang damit nang walang kahirap-hirap. She's now only wearing his boxer and her bra, kagat ang ibabang labi na. Natano niya ang pagtitig ng binata sa kanyang dibdib, bumalik ang tingin nito sa kanyang mga mata at unti-unting lumapit para halikan siyang muli sa labi. She was enchanted by his kisses. Hindi na niya naisip ang ibang bagay ng mga oras na iyon, tanging ang nararamdamang init ang naghahari sa kanyang sistema. He whispered huskily, ramdam niya ang paglalakbay ng halik ni David mula sa kanyang leeg pataas sa gilid ng kanyang tainga. He licked her earlobe and she moaned softly, pilit niyang ipinirmi ang mga kamay ngunit humahaplos iyon sa matigas na braso ng binata hanggang sa mapunta ang kanyang palad sa batok nito. Mas hinayla niya palapit ang lalaki at tinapatan ng mas agresibong halik ang binata. They were both panting when their lips parted. Umangat ang kamay ng binata, ang isa ay hinawakan ang kanyang dibdib, ang isa ay nanatili sa kanyang bewang at humahaplos ng dahan-dahan. Now that he's cupping her breast, she could feel her hardening teeth. You always look beautiful, hermosa. He quietly said, enough for her to hear, Hermosa, she told herself, Hermosa, then flash of memories clouded her mind, naalala niya ang nangyari noon sa elevator. If she's not mistaken, that's what David called her, Hermosa, naitulak niya ang lalaki at nakaawang ang bibig na tiningnan niya ito. Para siyang sinampal ng katotohanan na tanging si David lamang ang nakakagawa ng ganitong bagay sa kanya. Noon, siya ang kumokontrol sa mga lalaki, siya ang nanonokso. Ngayon, parang wala siyang magawa kapag ito ang nahalik sa kanya, nakakalimutan niya ang lahat, bumabagsak ang lahat ng kanyang mga depensa. Nanuyo ang kanyang lalamunan at gumapang agad sa kanya ang takot, hindi niya lubos na kilala ang lalaki, hindi niya dapat ito pinagkakatiwalaan. Hindi niya dapat ito ginagawa. She looked at David, they were both staring at each other, they looked both confused. Hindi siya sigurado kung dahil ba sa nangyari kaya umiiwas si David sa kanya o dahil busy lang ang lalaki ng sumunod na araw. Pagkagising niya, wala na ang binata ngunit nagbilin ito ng nilutong almusal sa kusina. Nang tanghali naman, naghatid lang ng pagkain ang driver nito kaya buong maghapon na hindi sila nagkita. Hindi niya gustong isipin iyon masyado pero nang maalala ang pag-walkout kagabi pagkatapos ng nangyari ay napaisip palalo. Nagalit kaya ito dahil nabitin? She closed her eyes, of course not. Wala sa mukha ni David na magiging hayok ang lalaki sa isang bagay na hindi lang naman siya ang makakapagbigay. Wait, she muttered under her breath.
Tama, gwapo at mayaman ang lalaki, kahit sinong babae pwede nitong makuha, kahit pa yata 2 babae sa kama ay posible kay David. Nangunot ang kanyang noo, naiirita sa sariling isipin. Oh, that's another reason why I don't like him, she told herself. Babaero ito panigurado, marami na itong naikama, siguro'y gusto lamang siyang subukan kagabi kaya ganoon, at hindi niya naibigay kaya nagagalit sa kanya. Iba't ibang ideya ang pumapasok sa kanyang isipan, magulo, kaya naman parang nahihilo siya, ilang oras siyang natulog. Nagbabakasaling mawawala din iyon agad, ngunit 4:00 na at nakatulog na siya ng ilang oras pero nakakaramdam pa rin siya ng pagkahilo. Bumaba siya sa salas at inilibot ang paningin, walang ibang tao sa bahay maliban sa kanya, sanay naman siyang mag-isa sa kanyang kondo pero hindi siya sanay na ganito kalaki ang espasyo ng lugar at walang kahit na sino. Sa mansyon nila, mayroon silang mga katulong kove kahit papaano may ibang tao. Paano kaya natatagalan ni David ang pag-iisa sa ganito kalaking bahay? Naupo siya sa mahabang sofa, pinapakiramdaman ang pagiging malambot noon sa kanyang puweten. Inilibot niya ulit ang tingin, magarbo at sopistikado ang lugar, halatang mayaman na lalaki at wala pang pamilya kaya ganito ang hitsura ng bahay. Simple ang mga nakasabit na palamuti pero halatang mamahalin, napakawalang buhay, kagayang-gaya ng opisina ng kanyang daddy, nakakamangha sa karangyan pero halatang walang buhay. She's now wondering, kaya ba gusto nang magpakasal ng lalaki dahil sawa na itong mag-isa, o malungkot ito dahil walang kasama, alinman sa dalawa, alam niyang mababaw pa rin yun na rason. Mababaw na basihan para pasukin ang isang bagay na alam niyang komplikado. Ito na po lahat ma'am, ang driver nang ipasok ang kanyang bagahe sa loob ng sasakyan kahit na naiirita ay sinubukan niyang tumango ng hapon. Nakatulog siya sa sala dahil sa maraming iniisip, pagkagising niya'y may mga paper bag na sa ilalim ng sofa at isang bagahe na paglalagyan. Ang sabi sa sulat na ibili ng kung sino man, namili ng damit si David para sa kanya para may dalhin siya papuntang Ilocos. Marami-rami din iyon kaya ipinasok na lang niya lahat sa bagahe at hindi na tiningnan kung anong mga damit iyon. Ngayong gabi ang flight nila papuntang Ilocos, hindi man lang siya nito sinabihan. Kahit text man lang nang hindi siya naapurada pagkapasok sa sasakyan tiningnan niya ang cellphone at nakitang walang mensahe galing kay David, wala siyang natanggap maliban sa isang text galing kay Lily. Nangungulit na naman ilang minuto lang ang lumipas nang marating nila ang airport. Bumukas ang pinto, bumungad sa paningin niya si David na seryoso ang ekspresyon ng mukha, pagkalabas niya'y nagkatinginan sila, napansin niya ang suot nito, he's still on his coat and tie. Unti-unting lumamlam ang mga mata nito nang magsalubong ang kanilang mga mata, worry bang pagod at gusto nang magpahinga, naiirita siya sa binata kanina ngunit nang makita niya ang pagod nitong mga mata'y naluso agad ang iritasyon, let's go. He asked her, marahan na lamang siyang tumango, hinawakan nito ang kanyang baywang at sabay silang naglakad papasok ng airport, sa likod nila ay ang driver na dala ang kanyang bagahe. Tahimik silang tumuloy hanggang sa eroplano, nang makapasok, inilibot niya ang tingin at napansin na walang ibang tao maliban sa kanila, kumpara sa mga eroplanong nasa tabi, mas maliit ang kanila. Mukhang pribadong eroplano ang kanilang sinasakyan, nang marating nila ang upuan ay maagap nitong inayos ang kanilang gamit bago naupo sa kanyang tabi. Tahimik lang siya, hindi alam ang sasabihin sa lalaki. Do you want to eat? Belang nito sa kanya, namamaos ang boses, umiling siya. Tumango naman ang lalaki, I'm sorry for the late flight. Saad nito, tinitigan niya ang binata, hinuhuli ang namumungay nitong mga mata, 8:00 na, masyado nang late para sa flight. Hindi niya rin naman inaasahan na ngayon pala ang alis nila, nagkaroon ng emergency sa trabaho. Hindi ko maiwan, our original flight was 3 in the afternoon but I have to reschedule it, ngayon lang natapos. Mahina ang pagsambit nito sa huling mga salita, umawang ang kanyang bibig, iniisip niyang kung masyadong pagod ang binata dahil sa nangyari sa trabaho dapat ay pinagpabukas na lang ang flight.
Ngunit dahil narito na sila, hindi na lamang siya nagreklamo, nag-anunsyo ang piloto na paliliparin na ang eroplano kaya. Natahimik silang dalawa, umayos siya ng upo, iniisip pa rin ang sinabi ng lalaki. Pagod na pagod marahil si David, ang kamay niyang nakapatong sa armrest ay kalapit lamang sa kamay ni David na ngayon ay nakakuyom, sinuliapan niya ng tingin ang lalaki at napansin na nakapikit na ito. Kagaya ng nasa ospital siya, tuwid itong nakaupo at seryoso ang mukha kahit nakapikit. Ang pinagkaiba lang, ngayon ay nakasandal sa headrest ang ulo nito kaya malaya niyang napagmamasdan ang gwapo at pagod nitong mukha. Minutes past, mukhang tuluyang nakatulog ang lalaki kaya nang maghatid ng pagkain ng isang flight attendant na kasama pala nila ay hindi ito gumising. She's eating her carbonara silently while he's sleeping quietly. Natapos na lamang siya'y hindi pa rin ito nagmumulat ng mga mata. Sinuliapan niya ang nakakuyom nitong kamay, mas lalong kumuyam iyon kaya tiningnan niya si David. Seryoso pa rin ang ekspresyon ng mukha nito, natutulog pa rin at hindi gumagalaw. Maybe he's dreaming, hindi siya makatulog sa flight dahil natulog siya buong araw sa bahay. Ngayon nga'y nakatunghay na lamang sa natutulog na kasama. Kumunat ang noo nito, saglit na nagsalubong ang kilay. Isang ekspresyon na nakikita niya kapag naiirita o kaya'y nagagalit ito. Bumaba ang tingin niya sa kamao nito at nakitang mas lalo pa iyong kumuyam. She's wondering now, what's bothering him on his dreams. She could still remember those days when she's haunted by her dreams. Ang mga panaginip niyang nagiging dahilan ng kanyang pag-iyak kahit na nakapikit ang kanyang mga mata. She could remember that Lily would come to her and wake her up in the midst of the night. May pagkakataon pang habang natutulog siya'y para bang hindi na siya humihinga. Pilit na pinipigilan ang sarili na mabuhay pa. Kaya nang unti-unting bumalik sa alaala niya sa ganoong pangyayari naghahanap lang siya ng magpapakalma at sasamahan siya unti-unti niya ring inabot ang nakakuyom na kamay ni David. Noong una hindi siya sigurado sa gagawin pero nang lamapat ang kanyang palad sa kamay nito, naramdaman niyang malamig masyado ang kamay ni David. She slowly tried to open his fisted hand. Noong una, hindi niya magawa dahil bumabalik sa pagkakakuyom ang kamay nito. Hanggang unti-unting nagpaubaya, she slipped her hands and filled the distance between his fingers with hers. Manghang napatingin siya sa magkasiklap nilang mga kamay. Muling kumuyam ang kamay nito dahilan para humigpit ang paghawak ni David sa kanyang kamay. She could feel the pain from his grip but she couldn't let him go. Hinayaan niyang mamanhid ang kanyang mga kamay sa mahigpit nitong paghawak. Ngunit bago niya pa man maipikit ang mga mata ay naramdaman niyang lumuwag ang mahigpit nitong hawak, sinuliapan niya ang mga kamay nilang magkahawak. His hand feels callous against her, but the irony is that, his touch feels soft. Tiningnan niya si David na ngayon ay nagmulat ng mga mata at nakatingin rin sa kanya. She could see the mixed emotions on his eyes, halo-halong emosyon na hindi niya halos mapangalanan. Namumungay ang mga mata nito dahilan para mag-iwas siya ng tingin, hindi niya matagalan, para siyang nalulusaw. Hindi binitawan ni David ang kanyang kamay, hindi na mahigpit ang pagkakahawak nito ngunit nararamdaman niyang pinipisil iyon ng lalaki. Sir, please log in, a receptionist greet them with a smile. Kanina pa sa airport hindi na binitawan ni David ang kanyang kamay. Hanggang sa makapasok sila sa hotel ng resort na pinuntahan nila ay hindi pa rin ito bumibitaw. Gamit ang isang kamay, isinulat nito ang pangalan at pumirma sa logbook. Pasulyap-sulyap siya sa kanilang mga kamay at hindi maiwasan na hindi mapakislat sa tuwing pinipisil iyon ng lalaki. When it's her turn to write her name, he let her go. Doon niya napagtantong malamig ang kanyang mga palad kahit pamanhawak siya kanina ng lalaki. Enjoy your vacation here, tura ng babae bago ilagay sa ibabaw ng counter ang dalawang susi. David handed her the other key, tiningnan niya iyon ngunit hindi na nakapagtanong dahil naglakad na si David kasabay ng paghawak na naman ito sa kanyang kamay.
Your room is next to mine, imporma nito nang makapasok sila sa elevator. Kung ganoon, hindi sila magkasama sa ang kwarto kahit nalilito, may nararamdaman din siyang pagkamangha. Magkaiba sila ng tutulugan dahil 2 kwarto ang kinuha nito, not that she's expecting him to rent a single room. Sumagi sa isip niya ang nangyari kagabi, kung gaano kabilis ang pangyayari at kung paanong wala siyang kalaban-laban sa lalaki. She was always carried away so easily. Ang bilis niyang ipaubaya ang sarili sa mga halik kay nito, kaya mas makabubuti kung magkaiba nga sila ng kwarto. Tumigil sila sa tapat ng hotel room number na nakasulat sa keychain ng dala nilang susi. Totoo nga, magkatabi lamang sila ng kwarto. David waited for her to open her room. Siya naman ay binuksan iyon at nang matapos ay nilinggan ang lalaki. Pasok na ako, aniya. David looked at her seriously, tagos hanggang buto ang titig nito sa kanya. Alam niyang kailangan ng pahinga ni David dahil namumungay pa rin ang pagod nitong mga mata. Humakbang ang lalaki kaya naman agad siyang kinabahan. Without even thinking, she suddenly closed her eyes to stop herself from running away. Pakiramdam niya kasi ay tatakbuhan niya ito dahil sa kakaibang kaba na pinaramdam sa kanya. Naramdaman niyang lamapat ang labi nito sa kanyang noo. Maingat at masuyo siya nitong hinalikan, gulat siyang nagmulat ng mga mata. Hindi inaasahan ang pangyayaring iyon. "Good night, Sandra," he huskily whispered. Napaawang ang kanyang bibig, sumipa ang kanyang puso at hindi niya man gustong aminin uminit ang magkabila niyang pisngi dahil sa kahihiyan. After what had happened, she quickly closed her door. Kumurap-kurap siya at nalilitong napatulala sa pinto. Pakiramdam niya sobrang init ng kanyang pisngi. Sa tanang buhay niya, hindi sa kanya nangyari ang ganitong bagay. Napasapaw siya sa kanyang noo. Dismayado sa sarili. She was acting like a teenager kissed by her crush. Damn!